Airport guide from Manila to Cebu. Syempre, unang-una, i-check nyo muna sa airplane tickets nyo kung saang terminal kayo. And pagdating nyo nga dito sa airport, i-check nyo lang tong board na to para makita nyo kung saang counter kayo pupunta. So, since ito yung flight namin papuntang Cebu, itong counter na to yung pupuntahan namin. Pwede na kayong mag-online check-in, pero pwede rin naman dito sa airport. Hanapin nyo lang yung kiosk na to para makapag-print kayo ng bag tag and ng boarding pass. And then, proceed na kayo dun sa self-bag drop. Kayo nga pala yung maglalagay ng bag tag dun sa mga maleta nyo, pero kung hindi kayo marunong, pwede naman kayo magpa-assist sa mga staff. Makikita nyo naman sa screen yung instructions. So, pag sinabi niyang i-scan yung boarding pass nyo, yun yung i-scan nyo and then i-scan nyo din yung bag tag nyo hanggang ma-release na yung bag. Since domestic flight lang naman to, hindi na tayo dadaan sa immigration. Diretso na tayo dito sa domestic entrance. And hindi nyo na rin kailangan magbayad ng travel tax. So, dito i-check lahat ng gamit nyo sa emptier pockets, pati cellphone, laptop, lahat ilalagay nyo dyan sa tray. Dito nga pala kami pinapila sa priority lane since may kasama kaming toddler. Pagkalagpas nyo nga dito, double check nyo yung board dahil minsan nag-change sila ng boarding gate. At kapag na-confirm nyo na kung saang boarding gate kayo, punta lang kayo doon at hintayin nyo magtawag yung staff kapag pwede nang pumila. And then sasakay kayo dito sa shuttle na maghahatid sa inyo papunta sa eroplano nyo. Kung meron naman kayong dalang stroller katulad namin, kukunin nila yan sa inyo bago kayo umakyat sa eroplano. And pagkaakyat nyo nga dito sa airplane, hanapin nyo lang yung naka-assign na seat sa inyo. At kung meron din kayong kasamang toddler katulad namin, and kung hindi rin kayo nagagadget sa loob ng airplane, make sure na meron kayong dalang books or toys or anything na magagamit ng baby nyo. Naiwan kasi namin yung books and toys niya, kaya kung ano na lang pinagbabasa namin na nandito sa pocket para maaliw siya and para hindi rin tayo makaistorbo sa ibang pasahero. Buti na lang at nakatulog naman siya later on, kaya wala naman naging problema sa flight namin. 9 AM umalis yung aeroplano namin sa Manila and dumating kami sa Cebu ng 10 AM. Pagdating nyo naman dito sa Cebu Airport, hintayin nyo lang ma-release yung mga maleta nyo and pagkakuha nyo dyan, pwede kayo mag-merienda dito. Meron ng mga restos dito, meron ding cafes, and yung sasakyan nyo naman papunta sa hotel nyo, pwede kayo mag-bus, mag-taxi, pwede rin kayo mag-book ng Grab, InDrive, or Green GSM. Kumain nga pala kami muna dito sa Jollibee habang kino-compare namin kung saan kami mas makakamura. So since pinakamura nga yung Green GSM, yun na yung binook namin. Paglabas nyo nga dito sa airport, meron namang mga base kung saan kayo pwede maghintay, and kung may mga baby din kayong kasama, senior or PWD, merong area dito kung saan kayo pwede umupo habang hinihintay yung ride nyo. Para nga pala sa hotel accommodation nyo, tours and activities, i-book nyo lang yan sa Klook and use our discount code Team Amparo Klook to get up to 5% discount. And kung sa Agoda naman kayo magbubook, gamitin nyo lang yung code namin na Team Agoda to get 10% off sa hotels and Agoda Team naman to get 5% off sa activities. For more details or kung gusto nyo mapanood yung pinaka-experience namin, panoorin nyo lang yung aming vlog sa aming channel, Team Amparo's Diary.